Mga kapuso, paulit-ulit po naming paalala na huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi naman kakilala. Sa Quezon City, isang babaeng senior citizen ang natangayan ng malaking halaga ng pera at alahas ng isang nagpakilalang kamag-anak na noon lang niya nakita. Narito ang report ni Athena Imperial. Hindi lubos maisip ng 66 anyos na itatago natin sa pangalang Nanay Maring na ang dapat sana'y araw para sa pamilya na uwi sa paglimas ng kanyang naipong pera at mga alahas. Linggo, July 12, pasado alas 9 ng umaga, mag-aabang na raw dapat si Nanay Maring ng jeep papunta sa Muñoz sa Quezon City para bisitahin ng kanyang mga apo. Sa CCTV footage na ito, nahagip pa ang tricycle na sinakyan ni Nanay Maring mula sa kanyang bahay hanggang EDSA. Ilang saglit pagkatapos bumaba ni Nanay sa tricycle, may bumaba sa kotseng ito at sinundan si Nanay Maring. Kwento ni Nanay Maring, hindi raw niya kilala ang sumunod sa kanya, pero napilit daw siya nitong sumama sa kanya matapos magpakilalang kamag-anak. May tumatawag sa akin ng Nay. Ay di liningin ko. Nung liningin ko, sabi ko bakit tinatawag ako nito, hindi ko naman kakilala. Sabi niya, si Nanay hindi nagbabago, sabi niya gano'n. Hindi tumatanda. Sabi ko, matanda na nga 66 na ako, sabi ko gano'n. Ay, kumusta naman mga anak mo? Sabi ko, okay lang, may mga asawa na. Makalipas ang halos 2 minuto, kitang magkasama ng naglakad pabalik sa Asuncion Street sa Caloocan si Nanay Maring at ang bumaba sa kotse kanina. Sa footage namang ito, kitang nag-usap pa ng matagal si Nanay Maring at ang sinasabi nitong tomboy. Maya-maya pa, napilit din itong sumakay sa kotseng sinakyan ng kausap. Sabi niya, tita, si Mami. Hindi tinignan naman ako ng tita niya. Sabi niya, hi. Di, sabi niya, ito daw, sabi niya gano'n, bibili ng yero. Kunyari, ako pang inano muna na, tawagan muna kita, tawagan ko muna si ganito. Hanggang sa napunta raw ang usapan nila sa pera at alahas ni Nanay Maring. Kwento naman doon, kwentuhan, ganito, ganon. Huwag ka mag-alala, Mami. Ang pera, baliwala sa akin, sabi niya ganon. Sabi nung katabi mo? Sabi ng katabi ko. Pero siguro nakikita niya yung sing-sing ko. Siguro na, hindi biro-biro yung kanyang alahas. Di sabi niya, ay kung may alahas ka, Mami, sige, aanuhan ko ng bawat isa 1,000. Kasama ang suspect, nag-tricycle umano si Nanay Maring pabalik ng kanilang bahay para kunin ang kanyang mga alahas at pera. Nang bumalik si Nanay Maring sa bahay, nagtaka raw ang mga naiwang kaanak. Dire-diretso lang daw yung nanay ko, umakyat daw sa 3rd floor at dumiretso sa kwarto niya. Tapos maya-maya lang daw, sandali lang naman daw, bumaba na yung nanay ko. Tapos tulala yung nanay ko nung mapansin ng kapatid ko, bakit parang tulala. Dala ang malaking halaga ng salapi at alahas, bumalik si Nanay Maring at ang suspect sa kotse. Binilang daw nila ang pera sa loob ng kotse. Ipinakita niya ang mga alahas, saka inilagay nila sa bagong lalagyan. Babalik kami sa inyo, mauna ka na. Akala ko nga, pasasamahin niya yung babae na papanggap bibili ng yero. Sabi ko, halika na. Sabi naman ng tumboy, sige Mami, mauna ka na. Susunod kami, huwag ka nang bibili ng merienda dahil kami na lang. Umuwi nga si Nanay Maring at hinintay dumating ang mga kausap. Alas 2 na raw ng hapon nang maisipan nitong buksan ng bagong lalagyang buong akala niya naglalaman ng kanyang pera at alahas. Anong pong laman? Papila at saka basahan. Pinag-ipunan ko ng matagal yan para sa sarili ko. Siyempre, hiram lang natin ang buhay natin. Dumating man ang panahon, sabi ko nga sa mga anak ko, hindi kayo mamumroblema sa akin. Ayon sa pulisya, nabiktima umano si Nanay Maring ng budol-budol gang. I-approach ka nila ng unang tanong nila, yung direction, anong oras na. And then, pagkatapos ng yan, hanggang makuha na yung attention mo, hanggang tumagal na yung pag-uusap nyo. Hanggang yung time na makapalagayan na kayo at saka makakita ka siya na may isang bagay sa'yo na pwede niya makuha na mahal or na cellphone, ganyan, or alahas. Para hindi maging biktima ng budol-budol, tayo ng otoridad. Kapag nagtanong sa inyo, as much as possible, yun lang unang tinanong ang sasagutin nyo
wala nang iba. Pag may tinanong pa uli sa inyo, hanggang ikatlong tanong, maghinala na kayo at medyo umuiwas na. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at tinutugis na rin ang mga salarin. Para sa unang balita, Athena Imperial reporting.